At baka natin mamaya pakinggan na pagpapagawa. Gusto ko lang po i-share kasi natutuwa lang po ako na talaga natututo tayo maski dun sa maliit na bata. Nahihirap po ako kasi kumbaga kami na ako na matagal ng Kristiyano, parang hindi ko naisip yun. Kasi po, nung minsan na nanonood kami ng TV, kami na dalawang tayo sa bahay. Sabi, nakita niya yung class, nakita niya yung mga naghihirap, yung mga mo, yung ganyan. Pagkatapos sabi niya, ito kawawa naman. Ako sa po yung sarili ko, yung pala naririnig niya. Tapos sabi niya, nagpapray tayo, mami. Utal pa kasi siya. Sabi niya, nagpapray tayo, mami. Sabi niya, gano'n, sige. Sabi ko, tiniyak ko siya, nagpapray kami. Gagawin niya ng pray ako, haba-haba. Tapos ang hindi ko lang po, amen. Ang kinorek niya ako, sabi niya, hindi nga po, mami, ang dapat in Jesus' name, amen. Sabi niya, gano'n. Naman, parang wala yung kasi may power dun sa name ni Jesus. Talagang yung nanguna, parang ako kasi parang bilang nanay, parang ang bilis-bilis ko na parang tao. Kaya kagabi, ulan ko na napakalakas at gabi na naman, kunti na nakapasok na naman sa live namin. So, ginawa namin mag-asawa, ibig na pag-pray, hindi. Hinakot namin yung mga bata sa pamilya sa nanay ko kasi may second nurse nila. So after na bilang namala-ulan, parang nahiya naman ako. Parang ibig na mag-pray muna. Yun, alam ko tuloy si bakit na ba hindi nag-pray? O ibig na mag-aranda. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name, mga taga-Modesta, ganito na. In Jesus' name. Amen. Hindi sila inabot. Oh. Then, gusto magpatotoo. Sige, araw na patotoo mo yun. Kaya yung nagahila ng bahan na yun. Para pumahan ng patotoo. Sige, one more. Sige. Ay, ikaw na lang. Ikaw na natin. Sige, come here. Kasi ito yung mga kapatira natin na nasa riverbank talaga, nasa tabi talaga ng ilog. Ano meron sa ilog? Morning po. Ako nagbuha pa kayo sa akin. Kasi talaga po, hinahanap ko na pumunta ka doon kasi sa isang hindi ko kung kaputi na Panginoon, kung panaramdaman ng Panginoon sa amin. Kasi po, di ba walang pasok, walang pong biyaya. Ako, nagbiyaran ko siya ng Biyernes po. Kahirapan pa po. Talagang ang hirap. Pero hindi pa ako nawala ng balansa. Kasi sabi ko, magdiwala ka lang sa kayo na hindi ka sa babayaan. Kaya hindi pa ako naniwala. Dahil pwede mapag yung mga ulan po, nabagat na yan. Hindi pa ako yung nakakabala mag-ipit. Wala sabi ko na yan, hanggang si Lord. Hindi ako babayaan. Sabi ko, kasi yung ibang talaga nag-iipit. Pero pa ako saya ko. Kasi nasa isip ko sa Panginoon. Kaya ko kapatid. Lumakas naman po. Sabi naman natin pangalan, Ma! Yung tubig nasa tank na! Sabi ko po, si Lord nandiyan daw. Sabi ko, ako na talaga mahirap ko lang panataya kasi nagpapanig. Pero hindi naman po ako kasi nagpapray po ako yung mga nasa tabi ko lagi na magtiwala lang sa Panginoon. Hindi ko babayaan kaya naramdaman ko sa Panginoon na nasa tabi namin ng Panginoon. Tumaan ko mabagal na sa pangailangan pag pinabayaan kasi isang bahay, pag-isang ko. Pag hindi nakabiyay yung aking asawa, talagang
Naramdaman ko talaga nandiyan ang Panginoon sa amin. Kaya ano talagang ko, Panginoon talaga, ano talaga po yung kailangan magbahagi ng salita ng Panginoon sa hindi ba mahihiya na sabihin sa kanila na kung paano silang taon na naman po. Yun, maraming po salamat. At tiwala sa amin ni Pastora, never give up. Alam niyo ba mga kapatid, ang dahilan, bakit kayo makaroon ng kaligtasan o di kaya protection ng isang komunidad o isang syudad? Alam niyo ba? Dahil sa mga Kristiyano. Kaya kung mayroon kayong mga bumabaan ng trek, ilagay niyo yung mga Kristiyano sa bungad. Alam mo yun yung dahilan bakit hindi na inaabot yung Modesta eh. Kasi yung pinaka-elbow ng river, eh yun yung nag-overflow, yung elbow. Eh lahat Kristiyano yung mga doon. Kaya yung tubig umumurong. The point is, there are, yung mga malingkod ng Panginoon na namamagitan. Kaya, napakahalaga ng aspeto, napakahalaga ng panalangin ng mga anak ng Diyos. Kasi kapag ang mga anak ng Diyos ay umiiyak sa kanilang amang nasa langit, ay pinapakinggan ng Panginoon. And so, hindi lamang ang mga Kristiyano, hindi lamang ang kanyang mga anak ang iniligtas, kundi pati na rin yung mga kapitbahay, pati na rin yung buong komunidad. So nakita natin doon na talagang kailangan mag-rise up ng mga mananampalataya. Kailangan mag-rise up ng mga anak ng Diyos. Kasi sila yung tayo, yung namamagitan, tayo yung tagapamagitan. At sa pamagitan ng ating pagtayo, doon sa katungkulan, doon sa pagkatawag na inilaman ng Diyos, na itinalagaan ng Diyos para sa atin, nakikita natin na nagiging maayos ang ating kapaligiran. Yun ay kapag nag-rise up, kapag tumayo sa authority, tumayo sa salita ng Diyos, tumayo sa mga pangako ng Diyos, ang mga anak ng Diyos. Amen? At yun ang kahalagahan ng panalangin. Panalangin, panalangin, panalangin. Kagaya ng sinabi ng salita ng Panginoon, huwag kayong magsawang manalangin at huwag humintong manalangin. Kundi palagi kayong manalangin dahil ang mga panalangin ng mga anak ng Diyos, ng mga binanal ng Panginoon, pinawalang sala ng Panginoon, ang kanilang mga panalangin ay epektibo at makapangyarihan. Amen? Ay patuloy tayong manalangin. Now from the personal level, doon sa personal level natin ng mga katagumpayan at mga pagganap natin na ating mga tungkulin bilang mga anak ng Diyos, pumunta tayo ngayon sa national level. Okay? Pumunta tayo ngayon sa national level. In 1 Peter chapter 2 verse 9, 1 Peter chapter 2 verse 9, sinabi dito, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Now, I'd like you to focus doon sa word, the royal priesthood. Royal priesthood. Tayo ang mga saserdote. Okay? At tayo yung mga modern times na saserdote. Mga makabagong saserdote.
na kung saan ang layunin ng mga saserdote, sila ang tagapamagitan. No? They will bring the people, they will usher the people into the presence of God, and then at the same time, they will plead before the Lord in behalf of the people. Yun po ang layunin ng mga saserdote, ng mga royal priesthood. Now, sabi dito, ang bawat isa sa atin ay tinawag tayo ng Diyos upang mamamagitan. Kanino? Sa Diyos at saka sa ating kapwa-tao. Sa ating syudad, sa ating komunidad, sa ating bansa. Hindi naman sa ating mga pamilya, no? Kundi maging sa ating buong syudad, maging sa buong bansa. Bakit buong bansa? Dahil ang layunin ng Diyos, ang plano ng Panginoon, ay hindi niya lamang ipakita. Ayaw niya ipaparanas ang kapangyarihan niya sa ating mga personal na buhay lamang. Gusto ng Panginoon na yung buong syudad, maging ang buong bansa, ay makakaranas ng kapangyarihan niya. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na makilala siya ng mga bansa. At ang layunin na ito ay walang iba kundi sa ating mga kamay. Na kailangan natin tumayo doon. Kailangan natin muling bumangon sa pagkatawag ng Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo mga kapatid, alam niyo ba kung sino lang ang siyang nagdi-discourage sa atin, na palaging araw at gabi, ang siyang nag-a-accuse sa atin doon sa harapan ng trono ng Diyos, at bumubulong sa atin na sinasabi niya, wala ka na. Tapos na yung mga masasayan mong mga araw. Yung pagkatawag mo sa Diyos, yung maglilingkod mo sa Panginoon, naman lang yun, tapos na yun. Alam niyo ba kung sino yung bumubulong na yun, na nagdi-discourage sa atin? Sino yun? Sino na yun? Si Satanas. Siya lang ang siyang nagsasabi, hindi mo kaya yan. Tapos na ang araw mo. You're done. Wala ka na, makasalanan ka na. Nag-fail ka. Nag-fail ka. No. Don't accept that. Huwag mong tanggapin yun. Totoo naman walang perfectong tao. Alam ng Panginoon yun. Kaya nga pinagkaloob ng Diyos ang kanyang mayamang biyaya sa atin upang sa gayon, doon sa ating mga kahinangan, doon sa ating mga pagkakamali, ay muling pabangon ang mga anak ng Diyos. Amen! Hallelujah! Kaya yun ang dahilan na bakit tumigis ang dugo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo upang ikaw ay hugasan, upang ikaw ay pawalang sala. Kaya kung ikaw ay accused ng kaaway na, hindi ka pwedeng mamamagitan. Nag-pray-pray ka pa dyan. No? Nag-pray-pray ka pa dyan. Hindi ka dinidinig ng Diyos mo. Kasi tingnan mo nga, nagkamali ka ka You're a failure. But you know what? The point is, hindi naman tayo malapit sa ating Diyos dahil tayo perfecto. Because there's no amount of our own self-sacrifice can satisfy God. Hindi naman dahil sa pagpagitan ng ating mga mabubuting mga gawa. Hindi naman doon dahil sa mga accomplishment natin sa buhay that makes us worthy to come to Him. That's not. Kundi dahil lang sa banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung minsan lang tayo nagkamali, kung minsan lang tayo nagdapat, minsan lang tayo nagkasala, minsan lang tayo nag-fail, rise up! Bangon! Amen! And come to Jesus. Come to the blood of the Lord. And ask, God, I'm sorry. Lord, please forgive me. I'm sorry. Lord, nag-fail ako. Lord, nagkamali ako. Nagkasala ako, Lord God. Lord, I'm sorry. I'm sorry. Pero Lord, I come to you, Lord God, and I acknowledge na hindi ako perfect. I have a lot of struggles, Lord God, in life. Kaya nga ako lumalapit sa iyo. Hindi ko kaya sa sarili ko. But now, Lord, I humble myself before you
And Lord, won't you please help me? Lord, I come to you. I come to you, Lord God. Wash me with your blood. Lord, I believe on what you did on the cross of Calvary. I believe in you, Lord. I believe in the power of the cross. I believe in your blood. Lord, I stand before you. Wash me and cover me with your blood. At kapag ginawa ko yun, you allow yourself, to be cleansed, to be purged by the blood of God, by the blood of the Lord Jesus Christ. Then, titingnan ka ng Ama na isang mapagmahal, mapagmahal ng Ama. Titingnan ka niya, hindi yung dating pagkakaawa niya, nakikita niya sa iyo ang dugo ng kanyang anak. And you become worthy to stand before the Lord. Yung ating pagiging saserdote, hindi naman dahil sa mga mabubuti natin mga gawa eh. Hindi naman dahil doon sa mga, yung mga accomplishment natin. Hindi. But because of the blood of Jesus. Because of the blood of Jesus. Kaya come to the Lord. Kung nagkamali man tayo, minsan, come to Jesus. Do not allow Satan to discourage you. Do not allow Satan to stop you. Because you have been washed by the blood of the Lamb. Ikaw ay saserdote ng Panginoon. At ang mga anak ng Diyos ay nagtatagumpay hindi sa kanilang sariling kalakasan, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesus. Amen! Pwede na po ba natin palakpakan ang biyaya ng Panginoong Jesus? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya kung ano ang sinimulan ng Diyos sa iyo noon, 2 years ago, 3 years ago, 5 years ago, 10 years ago, bangon! Continue! Pagpatuloy! Never give up! Amen! Kaya yun yung mensahe ng Panginoon kanina. Run the race! Run the race! Alam niyo ang karera natin? Hindi naman yung pagbilisan at kung sino yung pinakamabilis. Hindi eh. Alam niyo kung paano tayo i-judge ng Panginoon sa race na ito? Kung sino makarating sa finish line. Well, mayroong iba talaga na bumakapang. I like yung cartoons na pinapanood ni Uwel. Nanonood ako ng cartoons. At tuwa ako sa mga mensahe ng cartoons. What's the latest cartoon? What's the title of the cartoons? Nagpapaglapi mo ako, ano? But yung tipaklo, ang pili ko yung snail, na meron siyang turbo. You know that? What's the title of that? Turbo. Okay, that movie, Turbo. Tuwa ako doon sa snail. It's because meron siyang turbo, no? Meron siyang high octane, yung kanyang fuel. At tapos sa mga kalaban niya, mga F1 racing car, no? Yung dinadala ni Schumacher, no? Yung gano'n. And so nag-race na sila, malapit na sa finish line. Alam mo anong nangyari? Tinapunan ng kalaban ng mga metal strips. Kasi snail siya, kaya nakuntog siya doon sa mga maliliit na mga metal strips na yun. And then, ang liit na gano'n, pasirpo-sirpo hanggang sa bumagsak siya. And then, yung kanyang turbo na machine, yung kanyang engine, nasira. And bumagsak siya doon, malapit na doon sa finish line. At alam niyo nangyari? Hindi naman yung high octane engine ang nakapanalo sa kanya. Him being a snail. At alam niyo nangyari? And finally, nakarating siya as being a snail. Sa race na ito, sa karera natin sa buhay, hindi naman doon sa mga sarili natin diskarte. But just being you. But just being you.
Kasi mapanalunin ka ng Panginoon, hindi naman doon sa sarili nating diskarte. Hindi doon sa sarili nating dunong. Kundi mapanalunin ka ng Panginoon doon sa kabila na kung sino ikaw, but you allow Jesus to come into your life and you just allow Jesus to do it His way. Kaya kung ano ang pagkakamali, kung ano yung mga kasalanan, yung mga nakaraan, ano man yung mga failure, actually, yung mga failure na yun, yung mga pagkakamali, yung pagkadapa, yun yung totoong tayo. Do you get it? Pakitaas ang kamay ng Superman. Is anybody here Wonder Woman? Meron ba? Wala. Ang totoong tayo ay yung mahina. Walang kalakasan. Hindi alam. And yet, when we allow Jesus, when we come to the Lord Jesus, when we come to the blood of the Lord Jesus, when we apply the blood, when we say apply the blood, you come to the Lord Jesus and allow the Lord Jesus to wash you. And when you come to the Lord Jesus and allow Jesus to be the master, to be the Lord, to take control of you, then you become that snail na sometimes mabagal, very frail, very weak, and yet, in the midst of your weaknesses, God will do something in your life. And God will make you, will allow you to complete that race na inalaan niya sa inyo. Ang gagawin mo lang, never give up. Never give up. Pag nagkamali ka once, never give up. Pag nagkamali ka twice, never give up. Thrice, never give up. Fourth, bangon, never give up. Fifth, kinukondem mo na sarili mo. Still, never give up. Sixth, hiyang-hiya ka na talaga. Wala ka na mukhang ihaharap para hindi ka na makapasok sa simbahan. Kasi alam mo, parang hindi na ako parang magtapat. Still, never give up. Bakit? Kasi yung sinabi ng salita ng Panginoon, a righteous man may fall 7 times. At alam niyo ba kung anong 7 sa Bible? Complete. A righteous man may fall completely, but if he will come to the Lord Jesus Christ 7 times, he will rise up. Wake up. Never, never, never give up. He who began a good work in your life will be faithful to complete it. Siyang nagpasimula ng mabubuting mga bagay sa iyong buhay. Huwag ka lang give up. Huwag ka lang give up. Sisiguraduhin ng Diyos, tatapusin niya sa buhay mo. Amen? Ang topic po natin ay panalangin. Nagpunta kayo sa never give up. Kaya sabihin mo sa katabi mo, yung hindi mo manibalikat, sabihin mo, never give up. Never give up. Never give up. Oh, please. Never give up. Okay? Never give up. Huwag kang sumulat. Huwag kang sumulat. Sa ating bansa, gumibat na ba kayo? Sa issue ng pork barrel, gumibat na ba kayo? O
parang hindi nyo na pinag-uusapan ng bagay na yun kasi parang hopeless case. Hindi na, abolish na eh. Pero marami pa rin po. Kahapon sa kakakain ko ng linggo. Marami pa rin po. Alam niyo ba, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagbubulag-bulagan sa mga pangyayari sa kanyang mga kapaligiran. Dahil kung mayroon ng pag-asa ng ating bansa at kailangan marating ng bansa Pilipinas ang kanyang pagkatawag sa Panginoon, kailangan ng mga anak ng Diyos ay magsibangon. At tumayo, hindi huwag marcha. Kundi talaga bumangon doon sa kanilang pagkatawag sa Panginoon. When the people of God rise up, then nakakausad ang bansa doon sa kanyang pagkatawag. May salita ng Diyos na sinabi niya dito, kailangan manalangin, kailangan mamagitan ng mga saserdote. Tayo po ang saserdote ng ating bansa. I remember way back 1986, I guess. 86? Yeah, something like that. Nung nasa crisis, tama, 1986, kailan may yung EDSA Revolution? Yes, 86. Mayroong napaka-pangyarihan, napaka-strong na word ng Panginoon sa ating bansa na kanyang i-release sa pamamagitan ng isang intercessor. At ang tanda ko yung word ng Panginoon na yun. Kasi yun yung huwi mo sa mga kapastoran, huwi mo sa mga iglesia sa buong Pilipinas na talagang manalangin. It's because during that time, ang ating bansa ay nasa verge. Nasa turning point. 50-50 ang kalagayan. Amen. When the Lord released His word at sinabi niya, hindi ko binibigay ang bansang ito sa kamay ng mga komunista. Kundi binibigay ko ang bansang ito sa kamay ng mga mananalangin. I give this nation into the hands of the intercessors. Binibigay ko ang bansang ito doon sa mga mananalangin. Anong ibig sabihin? Ang magtatakda ng kinabukasan ng inyong bansa, ng inyong mga anak, ng inyong mga pamilya, ay hindi kung sino-sino man, kundi ang mga mapanalangin. Kaya kailangan ang mga anak ng Diyos ay mag-rise up. Kailangan mag-rise up sa panalangin. Manalangin, at ideklara kung ano ang gusto nating mangyari sa ating bansa. Na gusto nating marating ang ating bansa, yung talagang pagkatawag niya sa Panginoon. Alam niyo ba na ang ating bansa, ito lang ang the only Christian nation in the Far East? In Asia? Ito lang. Pero totoo nga ba talagang tumatayo siya Kristiyano? Totoo nga ba talagang tumatayo siya Kristiyano? Totoo nga ba talaga na si Kristo ang naghahari? Totoo nga ba talaga na ang katuwiran ang siyang tumatayo? Totoo nga ba talaga na ang hustisya ang siyang tumatayo? Totoo nga ba talaga na malinis at walang corruption? Pero, alis sa survey, pag-ilan ba tayo? Sa the most corrupt. The third, I thought we are Christians. Akala mo mga Kristiyano
currently, pag ikaw ay nasa Singapore, ramdam na ramdam mo ang ilang milyang layo. Kung i-gauge mo parang 50 years or 60 years backward. Ay, ito, Kristiyanong bansa. Akala ko ba tayo mga Kristiyano na kilala sa Diyos? Ba't nasaan na? Nasaan na ang katuwiran? Nasaan na ang kaayusan? Nasaan na ang hustisya? Nasaan na ang tunay na pagsunod? Nasaan na ang kaayusan? Ano kaya ang kulang? Sila na hindi Kristiyanong bansa. Pero bakit ramdam na ramdam mo ang otoridad ng batas? I was able to work sa Singapore for almost siguro mga 1 year din kasi nung nagbanda ko doon. I was musician before. Tanda-tanda ko, di isang baboy lang, wala akong dinurado eh. Kahit na yung laway, tanda-tanda ko talaga, laway, minsan hindi ako dumura talaga doon. Ikukulong na. At tanda-tanda ko, hindi ako talaga tumawid kapag red light. Yung balat ng ente, itatago mo talaga sa pusa mo eh. Kasi tatablan ka talaga ng batas. Pero, why is it that we are a Christian nation? Pero bakit ganito? Mukhang may mga nasa responsibility. Mukhang may mga bigyan ng responsibilidad na hindi nila ginawa ang kanilang responsibilidad. Na walang iba, kundi nasa kamay natin. Sabi ng salita ng Panginoon, in Matthew chapter 12, verse 18, behold my servant whom I have chosen, my beloved in whom my soul is well pleased. He speaks of the Lord Jesus Christ. I will put my spirit upon him, and he will declare justice to the Gentiles. He will not quarrel, nor cry out, nor will anyone hear his voice anywhere. Anywhere. In the streets. My servant will decree justice, but you will never hear him crying in the streets. Ang mga anak ng Diyos, ang mga lingkod ng Panginoon, ang lahat ng mga Christians, the future of this nation is in our hands. Nasa ating mga kamay kung anong gustong kinabukasan natin mangyari sa bansang ito. But we will never do that in the streets. Hindi tayo nagmamarcha because, using our own strength. Look at the Lord Jesus. You will never see him crying out in the streets. No. But we will raise our voices unto the Lord and pray, and pray, and pray, and pray. May resulta ba ang panalangin? Nagbunga ba ang panalangin? Kailan niya na na-abolish yung pork barrel? Kailan? Friday. 2 days ago. 2 days ago, na-abolish yung swords. Pero, kung akin titingnan lamang,
Nasa paggamit yun. Nasa tao yun. Pwedeng bigyan, pero pwedeng maibigay din eh. Sa kanya, pera, ang problema yung puso nung humahawak. But if he is really, a righteous person, siguradong mapupunta yun sa nararapat, papupunta man. At saan patungo? Sa magandang kinabukasan, kaayusan ng ating mga anak, ng ating mga apo. Kaya lang, hindi makontrol yung puso ng tao. Kaya, yung source na yun, na-wipe out. Because of the prayers of the people of God. Sa panalangin, mga kapatid, sabi natin, at dideklara natin, na ang iglesyong ito, ang simbahan ito, ay dinawag ng Diyos na tahanan ng panalangin. My house shall be called a house of prayer. And we are praying 24 hours a day. We are praying for each other. We are praying for your needs, right? We are praying for your needs. We are praying for your loved ones. Pero hindi tayo nakapag-fight lang sa mga sarili natin mga pangangailangan. Pero dinidinig ng Diyos. Amen? Nakita natin yung mga pagkakataon kanina. Naranasan natin ang kampiyan. But we will bring ourselves to the national level. Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon, pray. Pray for those in authority. Pray for those in authority. At para natin malaman kung ano yung ating ipapanalangin. Sabi naman pa sa salita ng Panginoon sa Mark chapter 13, verse 33. Mark chapter 13, verse 33. Take ye heed. 2 words. Watch and pray. Watch, pray. Yung words na yun. Watch and pray. Magmasid ka. Tingnan mo kung ano mga nangyari sa iyong kapaligiran. For ye know not when the time is. Watch and pray. Mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga sacerdote, dali natin, i-uplift natin. I-upgrade natin. I-level up natin yung ating kamalayan. Yung ating authority bilang mga anak ng Diyos. Amen? Huwag po tayo makontento doon sa level lang ng ating mga pangangailangan. Please, I beg you. Ako yung naninig doon. Please, mga kapatid, let's go further. Let's go further. Okay? Let's go an extra mile. But I assure you, on our personal level, God is there. Jehovah Shammah. God is there. And God is with you. And He is Jehovah Jireh. Amen? He provides. And He is Jehovah Rapha, the healer. God is with you. Kaya let's go. Let's go to the next level. I-level up namin. Amen? Level up namin. Mag-rise up tayo sa church. Okay? And we will take that responsibility. We will take that calling as a royal priest of the Lord. Let's go to the national level. Amen? And decree things. Now we are going to watch and pray. Now look what happened. What is happening right now in our nation. Tingnan natin ang ating mahal na Pangulo na nananawagan ng kaayusan. Saan ka makakakita ng isang leader na naninigiloon, na nanawagan ng kaayusan? Mga kapatid, hindi yan si Superman. Hindi niya kaya yan sa sarili niya lang. Ang nasa kanya lang ay yung magdeklara kung ano, yung nasa kanyang nasa puso niya. Kung ano gusto niya mangyari. He has that desire. And praise be to the Lord. Na nagkaroon tayo ng
bansang ito na kung saan leader na mas pinipiling niya ang maayos na tuwid na daan. Alam niyo ba na sa Bible yun? Ang matuwid na daan, nasa Biblia yun. And yet, He uses that very word, ang matuwid na daan. Now, it's a go signal for us. At alam niyo ba mga kapatid, that when He said, ang matuwid na daan, alam niyo ba na pinapakinggan siya ng Diyos? Nire-record ng Panginoon. At alam niyo ba, kung ikaw ay tinawag ng Diyos na maging Pangulo ng bansa, ang kinabukasan ng bansa, nasa sa iyong bibig kung ano yung ididikta mo. Mga kapatid, may mga tinawag talaga ng Diyos para doon sa mga office na yan. At kapag sila tinawag ng Diyos sa office na yan, we should pray for them dahil kung ano yung i-decree nila, ino-honor ng Panginoon. Kaya nung sinabi niya, ang matuwid na daan, hallelujah, sa dapat yung first step na yan, nagawa niya. Pero yung pag-mobilize, yung pag-activate na matuwid na daan, hindi nila kaya lahat yun. Nang iaasa ba natin yun? Do you think na mag-fulfill yung matuwid na daan? Do you think mag-fulfill yun ng mga taong gumagamit ng sariling kalakasan? No! Bakit? Ang labanan sa bansang ito is not against flesh and blood, but it's spiritual darkness. What they can only do is in the natural. Pero yung pag-decree ng tunay na kaayusan, responsibilidad ng mga anak ng Diyos. Level up tayo. Level up tayo. Umakyat tayo doon sa mas mataas na pagkatawag ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Nasa kamay mo, nasa panalangin mo, nasa panalangin natin ang katuparan ng matuwid na daan. Pray, pray, pray. It shall be done. Whatever you shall lose, her mother shall be loosed in heaven. Whatever you shall bind, her mother shall be bound in. We bind that poor mother. Hey, we bind that pig. Ayun yung pig. Ha! Natalian. And so, natalian. Right? Right? Umuobra ba ang pananangin? Umuobra ba ang pananangin? Epektibo ba ang pananangin? Hallelujah! Go to the next level. Mga kapatid, ano ba ang pangangailangan mo? Bago mo pa iusap yan, alam na ng Diyos yun, trabaho. Right? Trabaho, kakainin sa araw-araw. Bago pa natin iusap yun, alam na ng Diyos yun. Amen? But go to the next level. Because being a Christian is more than that. It's more than that. It's more than that. Dapat mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng ating amang nasa langit. Alam niya yung mga personal needs mo. But gusto ng Panginoon, anak, umakyat ka. No? Kasi ako may plano para sa aking minamahal na bansang dito. Hindi po aksidente na naging nag-iisang Kristiyanong bansa ang Pilipinas. Hallelujah. Watch. And so, nakita natin as we watch, there is a spiritual climate. Nagbabago ang climate. Yung political climate, nagbabago. And wow! What a joy! Kaya tama yung sinabi niya. Masaya mabuhay kapag nabubuhay ka sa araw na ito. Masaya mabuhay bilang isang Pilipino. Sa oras na ito. Look at that. It's a prophetic word. It's a declaration na masarap mabuhay sa ating henerasyon, sa kapanahonan na ito, na pinili natin ang matuwid na daan. Masarap mabuhay na gusto niyo bumalik kayo sa panahon ng martial law. Hindi pa ako pinangalan noon. Pero narinig ko lang si tatay, binitay. Nilagyan ng bala ng carpet pa ito, no?
Okay, 14. Nilagyan dito ng bala. Nilagyan dito. At ginilit ang kamay at pinalunod sa munggo. Hindi sa munggo, sa bala. Ang gusto niyo ganun? Do you want to go back? It's in our hands. It's in our hands. Push some more. Pray some more. Pray some more. Pray some more. Kung yung mga tao na nag-iisip na sila ng kanilang abot na makakaya, kaya nga bukas ba yun, mga sasya? Bukas ba yun? Bukas ilang milyon ang target? Basta milyon. Tatargetin nila ng milyon pupunta doon. Kung yung mga tao na kung saan ay ginagamit ang kanilang sarili ng mga kalakasan, ay nagkakapisang. Ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos, na nasa ating mga kamay, tayo, ang gagawa doon. Amen! Now, are we one? Nagkakaisa ba tayo? Amen! Hindi ko na tayo makakarin sama-sama. Sama-sama magkaisa at magsama kahit kamay. Kung gagawin natin yan sa sarili nating damdamin at kalakasan, next month, tayo na naman yung budget. Kung sino yung nasama-sama, next month, sila din naman yung welcome kami. Because they try to do it on their own way. Pero kapag ang mga anak ng Diyos ang siyang magdeklara, O Panginoon, huwag niyo kami pahintulutan na mamatay. Huwag niyo kami pahintulutan na pumikit ang aming mga mata na hindi namin makita ang iyong plano sa aming henerasyon. Please, Panginoon, kumilos ka! Alam niyo, ito yung video kong pinapaliwanag last Sunday na hirap ako kasi English. Nosebleed. Kasi may bisita kayong puti. Kaya nag-English ako, pinigilin ko, nosebleed. Hindi lang dumudugo, pati yung mata ko. Hindi ba yung sabi ko? Lord, please don't end up my life. Unless, Lord God, I will see your plan coming to pass. Hallelujah. Watch and pray. Watch and pray. And this is what Daniel did. Ito yung ginawa ni Daniel. Nung nakita niya ang brother ng Diyos sa kanyang minamahal na bansa, ito ang kanyang ginawa. Daniel chapter 9, verse 1 up to 6. It was the first year of the reign of Darius the Mede, the son of Ahasuerus, who became king of the Babylonians. Now during the first year of his reign, I, Daniel, learned from reading the word of the Lord as revealed to Jeremiah the prophet, that Jerusalem must lie desolate for 70 years. So I turned to the Lord God and pleaded with Him in prayer and fasting. Ano ginawa ni Daniel? So I turned to the Lord God and pleaded with Him in prayer and fasting. Nung nakita ni Daniel because patapos na ang 70 years, nakita niya yung spiritual climate, change ng Panginoon. Kasi yung husga ng Panginoon sa kanila, yung hatol ng Diyos sa kanila is 70 years. 70 years na mag-scatter ang Israel. So, nung patapos na ang 70 years, naintindihan ni Daniel, unti-unti lang nag-change ang climate.
ang spiritual climate at ang political climate. At papasok na siya doon sa plano ng Diyos. And so what Daniel did? Para ma-fulfill, para maganap yun, dahil alam niya na inakda ng Diyos na ang bansang Israel ay maganap niya ang pagkatawag ng Diyos sa kanya. Kaya din na ng Israel, tayong Pilipinas ay gayon din. Nakikita natin yung spiritual climate, nakikita natin yung political climate, nag-change. Nagkakaroon ng hunger and thirsting for righteousness at ang pinakamatindi nagsisimula sa Malacanang, sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Nagkakaroon ng desire ng righteous governance, matuwid na daan. And so, we are the Daniels of this generation. Tayo ang mga Daniel ng generasyon na ito. So pag nakikita natin yung spiritual climate, political climate, what the Daniels will do, pray. Pray. Daniels, pray. Amen ba? Daniel and Daniela. Mga basa. Pray. In 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 4, therefore I exhort, first of all, that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. What's the purpose? Why we should pray? That we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Para sa kaayusan, para na ang plano ng Diyos ay maganap sa ating mga buhay at sa ating mga anak, pray. Daniels of the present generation, rise up and pray. Mag-level up tayo. Amen? From the personal level, let's go to the national level. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Mga nagkakondesta, mga minamahal mga kapatid, alam mo mayroon ako isang bagay na, alam mo yung type 2 ako din. Alam mo mayroon ako isang bagay na parang hindi ko talaga matanggap eh. Alam niyo ba yung diet doon sa harapan niyo? Bakit hindi timba? Kung yung elbow ng baka, doon ay sumasagot pa, doon humahampas ninyo, bakit sa kabila nilagay ang diet? Baliktad. Dapat yung diet doon sa humahampas yung tubig. Bakit doon sa kabila? Anong pagkakaiba na marinig na sa San Mateo? Ang pagkakaalam mo, Papatayo din doon. ang pagkakaalam mo, Papatayo din doon. ang pribileyo at ang pagpapala at ang kaayusan ay matay-matay sa lahat ng syudad. Naintindihan ko ba natin? Now, alam niyo ba mga kapatid na dadalhin ko kayo sa tunay na dahilan bakit kayo pinagdala kayo ng Diyos doon? Doon sa kabila, nilagyan ng guide. At kung saan kayo nakapwesto, walang guide. Ano kaya ang dahilan? Para ano? Para ang mga Kristiyano ay para ano? Maging guide. Tuloy mo yung guys. Kaya yung tubig, hindi kami inaarap sa prayer. Spiritual dike.
Yung prayer nila, yung die, at talagang nilalim ng Diyos na hindi kayo lalagyan ng die, para every time na, Panginoon, huwag naman natin ipanalangin na uulan pa natin para manalangin sila. But you know what? It's in your hands. Nasa iyo mga kamay. Nasa iyo mga panalangin. You become that spiritual light. Amen. Amen. In this nation, we become that spiritual light. Lord, please, the flood of wickedness, the flood of corruption, Lord, please, no. No, no. Lord, please, no. Lord, for your name's sake, Lord, alang-alang sa pangalan mo, Panginoon, please, Lord. Lord, please, we beg you. Maawa ka, Panginoon. Lord, don't allow abortion. Lord, don't allow divorce. Lord, please don't allow corruption. Lord, please don't allow injustices. Lord, please, we want justice. We want righteousness. Lord, we pray for our president, for our beloved president. Lord, hindi ang matuwid na lang, Panginoon. Gawin mo mga katotohanan. And I am speaking today, Lord God. Let it come to us, Lord. And let my generation see it. Upang sa ganun, Panginoon, totoo nga ang sinabi ng aming mahal na Pangulo, masarap mabuhay sa henerasyon na ito. Amen. And let it come to us. Let's live it up. Let's live it up. Okay? Pray. 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 Amen? Yung mga karamdaman na yan, mga kapatid, well, patitin yan eh. Right? Pray. Sabihin mo, Panginoon, talagang itong aking mga tumor na ito, nagiging istorbo, Panginoon, Lord, alisin niyo mga Panginoon, Panginoon, kasi gusto ko pa maglingkod sa inyo. Gusto ko pa, Panginoon, I want to go to church every Sunday, and I want to go to the Bible study, and I want to learn your word, Lord. Gusto ko magpagkakit sa iyo. Lord, itong arthritis na ito, Panginoon, istorbo ito. Kapag umuulan, Lord, sa masakit, tanggalin mo nga po ito, Panginoon. Amen? Because, Lord, I want to fulfill my call. I'm a royal priesthood, Lord God. At yung mga karamdaman na ito yung nagiging salamat. Alisin na po ito, Panginoon. Istorbo ko. Amen? As simple as that. As simple as that. Humingi tayo ng kagalingan. Para saan? Bibigyan tayo ng kagalingan ng Panginoon. Bibigyan tayo ng provisyon ng Panginoon. Pagpapalain ng Diyos ang ating mga buhay para maganap ang inyong pagkatawag natin sa Panginoon. Amen! Kasi kung magagalingin tayo ng Panginoon, tapos wala naman tayo gagawin, kundi matulog, kain, tulog, kain, manunood ng TV, lalaki pa ang karamdaman. Sasabihin ng Panginoon, ano ito? Pinagaling kita, wala namang dahilan. Pinagaling kita para ano? Para manuod ka ng search. Para doon maubos yung oras mo. Tapos may husband's lover, anak. Pinagaling ko ang mata mo, inalis ko yung mga ugat-ugat na hindi maganda, yung mga katarak, inalis ko para luminaw ang mata mo, para magbasa ka ng Biblia, hindi para manood ng may husband's lover. Na kung doon natin gagamitin yun, sasabihin ng Panginoon, anak, sasarap ko nilang mata mo ha. Para maingatan pa kita. Tapos pag pinagaling tayo ng Panginoon sa ating mga arthritis, sa mga cancer, sa mga tumor, tapos hindi naman natin ginaganap yung hindi naman tayo nag-level up, hindi tayo nagpapagamit sa Panginoon. Ano mangyari? Sasabihin ng Panginoon, anak, ibalik mo na lang yung tumor mo, anak.
Ibalik mo na lang yung cancer mo, ha? Kasi yung may tumor ka, may cancer ka, nasisimba ka pa. At umiiyak ka pa sa akin. Eh ngayon nung nawala na, hindi ka naman nagsisimba. Hindi ka naman umiiyak na. Kaya ibalik natin na. Na kung hindi ko naman sila tinatakot kayo, no? Pero yun ang totoo. At ako naniniwala, pagpapalain, pagpapala. Yes. God will bless you. Pagpapalain tayo lahat ng Panginoon. Gagawin tayong kapaldan ng Panginoon upang sa gayon, magana mo ang pagkatawag mo sa Panginoon. Amen? Sa mga naghahanap ng trabaho, Lord, nahirap talaga, may pagkagawain ko, wala akong pamasahe, Panginoon. Lord, please, bigyan mo naman ako ng trabaho para meron ng pamasahe ko, para naman sa Bible study, no? Sa mga gawain ko, Lord. And gusto ko maging kabahagi, Panginoon, ng iyong gawain. Gusto ko yung resources, Lord, yung provision na yun, nabibigay ko sa akin, I want, Lord, part of that, ay gagamitin ko para sa iyo, Panginoon. And God will bless you. Surely. Amen? So mag-level up tayo. From the personal level, let's go to the national level. Rise up as a royal priesthood of the Lord. Rise up, Daniels of this generation. Let's move forward. Never give up. Amen. Never give up. Sabi niyo natin, never give up. Never give up. Never give up. Never give up! For the last time, never give up. Never give up! Let's go, rise up. Hallelujah. Hallelujah. Bago ako mag-end ng panalangin, mag-end ako tayo, I want you to pray. Mag-usap mo kayo ng panalangin para sa ating bansa. Naganapin ng Panginoon ang kanyang pagkatawag at tayo din sa ating bansa. At panalangin namin, Lord, linisin niyo ang aming bansa, Panginoon. At ang mga, Lord, ang aming mahal na Pangulo, Lord God, bigyan niyo siya ng patuloy na protection, Panginoon, at kalakasan, karunungan, Panginoon, at ipadama sa kanya, Panginoon, ng iyong presensya, upang sa gayon ay mas lalong umagat sa kanyang puso, Panginoon, na matuwid na lang. Okay, please pray. Pray. Righteousness with the rest, and the spirit of righteousness with the spirit of fear with the rest. Pasalamatan din natin ang Panginoon sa pag-abolish niya ng source of corruption niyo. God answered the prayers. Itaas po natin ang mga kamay sa Panginoon. Mahabaging Diyos, mapagmahal na Ama, aking dalangin, Panginoon, patuloy na ingatan ng mga kapatid na ito. Patuloy na dalangin ang inyong dakilang kalooban sa kanilang mga buhay. Panginoon, gabayan niyo po sila, Panginoon, sa mga challenges na dumadating sa kanilang mga buhay. Sino man yan, Lord, in the midst, Lord God, ng doubt, na mapag-aalinlangan, I pray for a clear mind. I pray for the peace of God. I pray for the wisdom of the Lord. Panginoon, aking dalangin, alam-alam sa iyong plano, alam-alam sa inyong salita, alam-alam sa inyong mga tapat na pangako, alam-alam, Panginoon, sa inyong dakilang pangalan, alam-alam, Panginoon, sa inyong plano, Panginoon, at pagkatawag sa aming mga buhay. Aking dalangin, Panginoon,
Pag-alabin niyo ang unang pag-ibig sa kanilang mga puso. Aking dalangin na puspusin sila, Panginoon, ng inyong kapangyarihan. Puspusin sila ng banal na Espiritu, Panginoon. Lord, impart upon them a higher level of that anointing, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Panginoon, pray, Lord God, Lord, for your anointing, your power, Lord God, to rest upon them. Aking dalangin, Panginoon, sino man sa kanila nakakaranas ng karamdaman ngayon, anumang uri ng karamdaman, migraine, high blood pressure, anumang ulcer, cancer, tumor, arthritis, sakit sa mata, at lahat ng bahagi ng kanilang mga katawan sa pangalan ni Jesus, I rebuke that sickness in Jesus' name. Depart from the body. Right now, we command you. I command you in the name of Jesus. Depart from that body. And I declare, Lord Jesus, ang kompletong kagalingan, Panginoon, ibanin niyo ito sa mga kapatid nito. Upang sa ngayon ay magamit nila ang lupang katawan na ito, Panginoon, para sa iyong kapurihan at pagganap nila ng inyong pagkatawag sa kanilang buhay. Lord, sa mga naghahanap, Panginoon, ng trabaho, ng provisyon, nag-iisip, Panginoon, ng business, Lord, mga nagtatrabaho sa abroad, Lord God, aking dalangin, Panginoon, provision. Lord, provide them with the job that they need. Lord, provide them, Lord, with a business, Lord God, Lord, that they need. Lord, yung mga nag-apply, Lord, Panginoon, in Jesus' name, dalhin niyo sila sa mga tamang mga employer, Panginoon. Lord, in Jesus' name, ingatan niyo po ang inyong mga anak. And Lord, raise up each and every one of us upang kami magiging kagawin-gawin, Panginoon, sa inyo. Sinabi niyo po sa inyong salita na kami ay mga ulo at hindi buntot, Panginoon. And so I declare your provisions. I speak, Lord God, of that provisions sa inyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. And it is our prayer, raise us up, Lord God, indeed as a church, a praying church, Lord God. Lord, put the burden in the hearts, Lord God, ng bawat isa na manalangin, at manalangin. Gawin niyo po ang simbahan nito, Panginoon, ang church nito, na isang simbahan magpanalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpapalain niyo po ang 24 hours prayer, Lord God. Hallelujah. Pagpapalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng aming mga gawain. Pagpapalain niyo po, Panginoon, ang ibuhan namin mga gawain. Panginoon, sa Lawag, Hill Society Lawag, Antipolo, Hill Society Antipolo, God, sa Podesta, as well as sa Singapore, Panginoon, yung Doc, Lord God, and Doc Rod and Sister Pam, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, at muli ay aking tinitignan, Panginoon, ang iyong mayamang pagpapala sa bawat isa. Now, may the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Lord, to you be the glory, honor, praises, and thanksgiving. Receive it, Lord, for you alone are worthy, both now and forevermore. And everyone will shout, Amen. Amen. Hallelujah. Siya lang pala mga kapatid. Can you sing for a while? I'm sorry, medyo pinakalimutan ko. Now, please, i-welcome po natin ang ating mga senators, give honor to whom honor is due.
So I would like to give this certificate and for us to welcome our new cell leader, Paul Christopher McLean. Here, Paul. Hallelujah. Thank you, Paul. And then Paul and David just come here, Paul. And then we would like to call Dorcas Jael Panahon. Jael, please take around. Yes, Jael. How about Hazel Joy Pegas? And who else? Wala na? Mike Cameron. Okay, so why don't we just rise up? Again, I'm sorry, I will just pray for them. Heavenly Father, we just pray, Lord God, for your blessings, your goodness and grace be upon this beloved brethren. Use them, Lord God, as the cell leaders, Lord. And Father God, make your works fruitful, make your ministry fruitful, and I pray in Jesus' name, Lord, put your words upon their lips, Lord God, and use them mightily. I pray for your anointing. And Lord, we declare the hills of Zion, blessing and covering upon them. Use them mightily for your glory. And this all we pray in Jesus' name. Amen. Thank you very much, David. And God bless everyone. And for the boys, ang nagdadalos meeting, alam niyo yun. Kapatid, meron tayong meeting, so magpaiwan ko kayo. Yung mga ingredient lang sa meeting. God bless and see you next Sunday. God bless. Ako ng youth leaders, leaders po ng mga kabataan, youth leaders, short meeting daw po sa kaliwang side ng youth leaders po. May short meeting po tayo.